pag-asa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos,
nga po na ngayong araw ay linggo, ay ang araw na kung saan tayo isasamba, tayo ay papalakpak at kakanta para sa ating Panginoon. And church, syempre, para sa ating mga Kristiyano, tuloy nga po na yung araw ng linggo ay nakakasabi. Dahil alam po natin na ito yung araw upang tayo ay magsama-sama, online man po yan or physical. Alam po natin na nasa kaligitnaan natin ang Panginoon. But church, before we start, we would like to encourage you sa magitan ng pag-share sa inyo ng isang verse patungkol sa Panginoon. So sabi po dito sa Matthew 5 verse 4, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Kunin nga po na may mga panahon na tayo ay mawawalan ng mga mahal natin sa buhay. But alam po natin na andyan ang Panginoon, andyan yung pag-alin ng Lord at yung paggabay niya sa atin para malagpasan natin yung bagay na yun. Pero hindi lang po yung patungkol doon, but we mourn dahil nakakagawa tayo ng mga kasalanan na alam natin na nanulungkot ang Panginoon sa tuwing ginagawa natin yun. And we mourn in the midst of our happenings. Pero we still have joy dahil alam po natin na dapat magalak yung mga tao sinusubok dahil alam po natin na yung Diyos magbibigay sa atin ng lakas para ma-overcome po natin yung mga bagay na yun. And Jesus is the man of sorrow. So napakadami pong pinagdaanan ni Jesus Christ. Alam po natin yan. Siya po ay minako sa krus at marami pa pong iba na pinagdalaanan ng Panginoon. Pero, and He was able to overcome and endure it. Diba? Napakagaling po ng Panginoon. And hindi naman po sinasabi dito na gayahin natin po ano yung ginawa ng Panginoon na magpapakot din sa krus. But this gives us guarantee that one day our mourning is not in vain. Dahil alam po natin na ano man po yung pinagdaraanan natin ngayon, gaano man po kabigat, nawalan man tayo ng mahal sa buhay, minsan hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng panggastos o pagkain sa kinabukasan. But alam po natin na yung mga trials po at yung mga pagtitiis natin ay hindi mauuwi sa wala. Dahil alam po natin na lahat ng yun ay magbubunga at yung bunga po na yun ay pang habang buhay. Kaya naman po church, this morning, hayaan po natin na mabigyan natin ng pagpuri at pagsamba ang ating Panginoong Diyos. So, bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoong Diyos. Yes, Lord, we worship you and we praise you, Panginoon. So, church, patuloy po natin kawitan at sambahin ng ating Panginoon. Kantayin po natin itong Blessed Be Your Name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. We sing blessed, blessed be your name. When found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessings you pour out on, turn back to praise. Every darkness knows it's in Lord. Say I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. We sing. Blessed be your name in the land that is plentiful,
want to see Jesus lifted high. Tunay nga po na ngayong araw, wala tayong ibang itataas ang pangalan at ihahayag, kundi ang pangalan ng Panginoon. At gusto po natin na ngayong araw ay maranasan at makita natin, maramdaman ang presensya ng Diyos. Yes, Lord, we praise you and we honor your name, Panginoon. Hallelujah, Lord. We want to see Jesus lifted high upon that rise across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high upon that rise across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward, little by little, taking ground. Every phrase a powerful weapon, strongholds come, traveling down, down, and down. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Tuloy po natin ang awitan, purihin, pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng awitin ito. Hallelujah, Lord God, Panginoon, huling nga natin Diyos. O God, na hindi nauubusan, Panginoon, ang pagpapala sa pagpapala sa ating Panginoon. Huling nga, O Diyos, ang pag-ibig mo ay nag-uumabaw sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa mga kasin. All I know, your love is like an overflow. Immersing me from head to toe.
building a land, but you alone are Lord, and everything of me is it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all, that you are Lord of all, that you are Lord of all. Isang mapagpala, mapayapa at magandang araw po sa ating lahat. Hayaan niyo pong pasimulan ko ang mensaheng ito sa tanong na ano o ano-anong mga problema o challenges in life ang pinagdaraanan mo ngayon. Hayaan niyo pong ulitin ko, ano o ano-anong mga problema o challenges in life ang pinagdaraanan mo ngayon. Bawat tao po ay humaharap sa mga suliranin ng buhay. At iba-iba po ang epekto nito sa tao. Iba-iba ang epekto ng problema. Tayo din po ay nagkakaiba-iba sa pag-handle o pagbibigay ng solusyon rito. Ano nga po ba ang nararapat gawin sa mga problema sa buhay? Ang pamagat po ng ating pong magiging mensahe ngayon mula sa Panginoon ay may pamagat na what to do with life problems. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras na ito na kami ay makakapakinig ng inyo pong salita. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan for this opportunity na ikaw ay aming ma-worship, ikaw ay aming mapaglingkuran, at ikaw po ay aming mabigyang kadakilaan at kaluwalhatian. Gamitin niyo po, Lord, ang inyong lingkod bilang tagapagsalita at tagapagbahagi, tagapagturo ng inyong pong mabuting balita. Patuloy na kayo ang siyang maitaas, kayo ang maihayag, kayo ang maramdaman at ma-encounter ng bawat isang nakakapanood at nakakapakinig
ng inyo pong mensahe. Maraming salamat at patuloy na dalangin namin na pangunahan kami ng Banal Espiritu at patuloy na magbunga at mag-umapaw sa amin ang mga bunga ng inyong Espiritu, Panginoon. Kalakip din ang karunungang nagmumula sa inyo upang patuloy na mas maunawaan namin ang inyong pong kalooban sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong pong salita. Maraming salamat. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakarami pong problemang dumarating sa atin. At alam ko pong nababatid niyo po yan. At ano-ano ba yun? Isa-isayin po natin ang iba't ibang uri ng problema. Meron po tayong mga tinatawag na problema sa sarili. Meron din po tayong problema na pinagdaraanan sa pamilya or family matters. Meron din po tayong mga problema sa pagkakaibigan, sa friendship. Meron din pong hinaharap na problema sa community. Ito, very basic to, problema sa pera or financial matter. Meron din po tayong tinatawag na problema sa mga relasyon, sa love life. Gayon din, may problema din na hinaharap sa trabaho, maging sa pag-aaral, at maging sa ating kalusugan. At iba pa. Marami tayong mga pinagdaraan ng problema. Iba-iba yan. Pero ang mahalaga ay kung paano ba dapat natin ito nagagawang i-overcome or nagagawang solusyonan ng tama. So, what to do with life problems? Okay, number 1, ito po yung una. Itong dapat mong gawin, look to Jesus. According to Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sobrang napakahalaga po ng mensaheng binasa natin from Hebrews. Tandaan po natin, si Jesus dapat ang kauna-unahan at unang hinahanap mo kapag may problema ka. Hindi muna kung sino-sino at hindi rin kung ano-anong bagay, kundi mahalaga tumuon sa Panginoong Jesus. Maliit o malaking suliranin man yan, magaan o mabigat man na problema. Bakit? Kasi si Lord, Jesus lamang ang sure na makapagbigay sa iyo ng lahat. Si Christ ang magbibigay sa iyo ng lakas. Siya ang magbibigay sa iyo ng comfort o kaaliwan. Si God ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon, encouragement, at wisdom. Para saan ang mga yan? Para ma-overcome mo, para mapagtagumpayan mo ang bawat problema na dumarating sa iyong buhay. Sa totoo lang, marami sanang problema ang simple at magaan lang. Pero ang nangyayari, lumalala o lumalaki dahil sa mali ang hinahanap o mali ang tinignan na solusyon. Ano bang mga halimbawa nun? Halimbawa, kapag may problema ang isang tao, mas dinaraan niya sa pag-inom ng mga inuming nakakalasing. Kasi nga raw, para malimutan ang problema. So yun nga ba talaga ang tamang solusyon? Yung iba naman, maraming pinapasok na bisyo para matakasan ang problema. Yung iba pa nga, gumagawa ng krimen para lang maresolba ang kanilang problema.
kumakapit sila sa patalim. Yung iba naman, nagde-decide na magpakamatay o suicide. At merong iba naman, mas pinipili nilang maging mapag-isa. Ang tanong is, yung lahat ba ng nabanggit ko ang pinakamainam o best solution kapag tayo ay may problema in life? Dito kasi sa number 1, tinuturo sa atin, mahalaga na tayo ay laging marunong na humanap at tumingin sa Panginoong Jesus. Kaya, napakahalaga, natandaan po natin sa mga panahon at oras na tayo ay umaharap sa problema, look to Jesus. Then next, number 2, what to do with life problems? Accept problems as part of life. Mahalaga na tanggapin mo o i-accept mo ang katotohanan. At ano yung truth, ano yung katotohanan na yon? Na ang buhay dito sa mundo ay may kasama talagang mga problema. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9, walang bagong nangyayari sa mundong ito. And in Ecclesiastes 7 chapter 4 verse 14, sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Kaya dapat tanggap mo na it's very natural, na normal lang magka-problema. Mas nakapagtaka pa nga yung kung ang isang tao sa buhay niya ay walang nagiging problema. So napaka-imposible po nun na ang tao sa buhay niya ay walang nararanasang problema. Lahat po tayo meron yan. Napaliit hanggang sa malaking problema. Kaya nga dapat, di na bago sa atin na tayo ay humaharap sa mga suliranin o mga pagsubok ng buhay. At kaya nga mas mainam din na ihanda natin ang ating mga sarili sa mga problema, suliranin, sa mga pressure o kaguluhan. Dahil tandaan po natin ang lahat ng problema ay may katapat na solusyon. Yan po ang isang mabuting balita dyan sa atin ng Panginoon. Tandaan na ang bawat pusali ay may katapat ding langit. Ang lahat ng bagyo ay tumitila din. Kaya naman, ang lahat ng problema ay may solusyon. Then number 3, what to do with life problem? Do not overthink. Kapag may problema, huwag mag-worry. Huwag sobrang mag-alala. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Huwag isip ng isip na hindi naman makakatulong sa suliranin mo. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kasi minsan may mga iniisip tayo or nag-overthinking tayo na totally hindi naman nakakatulong sa ating kinakaharap na problema. Minsan walang connect or minsan naman over masyado. So, dapat iwasan po natin. Instead, tandaan na you cannot solve the problem by worrying. Kahit anong gawin mong pag-aalala, wala siyang maitutulong or wala siyang magagawa para ma-solve ang iyong kinakaharap na problema. Remember, you cannot have the solution to the problems by overthinking of nonsense thing. Although hindi naman masama na isipin mo yan, problemang yan, basta wag lang yung sobra. Lalong-lalo na kung wala ka pa naman talagang naiisip na solusyon. Diba? Santabi mo muna, saka mo na lang isipin kapag
meron ka ng nakikitang solution. Kasi lahat naman tayo kapag may problema, talagang iisipin natin ang mga yan para mahanapan at magawan ng solusyon. Pero yung mag-overthinking ka na or mag-overworry ka na, di na siya nakakatulong at makakabuti. So instead of worrying or overthinking when you have problems, mas mabuting gawin mo itong susunod. Number 4, pray. Pray with thanksgiving. Magkaroon at maglaan ka ng sharing time or heart-to-heart talk with God through prayer. And thank Him. Philippians chapter 4 verse 6, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya instead of complaining, lalo na kapag tayo ay nahaharap sa iba't iba at napakaraming problema, nandyan na yung mga reklamo natin. Minsan to the point na sigad na yung sinisisi natin, yung sinusumpa na natin ng Diyos, or marami na tayong nasasabi na hindi maganda tungkol sa Diyos. Na bakit ako ang dumaranas nito, bakit hindi ang iba. Kaya sa halip na ganito po ang maging attitude natin, or instead of complaining, tayo po ay manalangin na lamang. Tayo po ay mag-pray at pasalamatan si Lord. Kahit pa may problema ka. Sabi nga, kung titingin ka lang sa isang positibong pananaw, marami ka pa rin maipagpapasalamat sa Diyos. Kahit ikaw pa ay dumaraan sa napakaraming problema o pagsubok sa buhay. Kung may isip mo din na kahit may problema ka, nandyan pa din na natili kang buhay, ikaw ay nakapag-isip, nakikita mo pa rin na mayroong Diyos, nandiyan pa rin ang iyong pamilya, kaibigan, na nagmamahal at sumusuporta pa din sa'yo. Ups and downs man ng buhay. Marami kang bagay na maipagpapasalamat sa Lord. Hindi lang sa mga panahong nakaaangat at maginhawa ka sa buhay, kundi kahit ikaw ay lubog sa hirap at this moment, magagawa mo pa rin mapasalamatan si Lord. Kung hahanapin mo at tutulungan mo ang iyong sarili na makita yon. So, we have a choice kung ano ang magiging reaksyon natin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Nasa iyo ang control. Nasa iyo ang reaction. Kapag ba may problema ka, magiging negatibo ka ba? Magiging positibo ka ba na mag-isip? Magiging mainitin ba ang ulo mo? Ikaw ba ay mananatiling faithful sa Panginoon? Sa iyong sarili? Ikaw ba ay magtitiwala pa rin sa sarili mo o sa iba? O ikaw ba ay mawawalan na ng ganang makisalamuha? So, ikaw pa din ang pipili ng magiging reaksyon mo sa iyong mga problema. At syempre, yung panghuli, number 5, mahalaga din ito. What to do with life problems? Count your blessings. Kahit may problema or kapag dumaraan o humaharap sa problema. Why? Para ma-avoid ang pagiging negative o negatibo ang pag-iisip. So James chapter 1 verse 2 to 3, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Kapag negatibo ang isipan natin, kapag may problema, nagiging hopeless.
yung nawawalan ng pag-asa sa buhay. Yung feeling na naduduwag tayo o natatakot kasi baka hindi masolusyonan ng problema. Yung tipong magiging limitado tayo sa magagawa natin. At to the point na wala na tayong gagawin to solve the problem. Na papangunahan tayo ng kahinaan once tayo nagiging negative. Lalo-lalo na sa way ng ating thinking, ng ating kaisipan kapag may problema. Kaya ang mahalaga kapag may kinakaharap na problema, ang gagawin lamang po natin is balikan natin yung mga blessings na meron tayo sa Lord. Mga blessings na nare-receive natin from God. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng positibong pananaw. Magbibigay sa atin ng encouragement, ng inspirasyon, magbibigay sa atin ng tatag, tibay, lakas, at pag-asa para ma-overcome natin ang mga problema ng buhay. Now, bago natin i-sum up ang mga mensaheng natutunan natin sa Panginoon this day about life problems, let me share and read to you this Bible verse on John chapter 16 verse 33. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang mundo. So, ang Panginoong Hesus po ang nagsabi niyan. Then, on Corinthians chapter 10 verse 13, hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, yung dalawang huling verse po na binasa ko sa inyo, pwede po natin yan magamit. Tandaan po natin na kapag tayo po ay lalo na naharap sa mga problema o challenges ng buhay. Again, mahalaga na lagi din po nating maalala na tumingin sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating pong Panginoong Hesus ang ating magiging role model on how to overcome life problems. Bakit? Because Jesus overcome all of it. Pagtagumpayan po yan ng ating Panginoong Hesus. And always remember, God gave us the strength and wisdom to overcome all challenges in this life. Kaya wag na pong sumimangot, wag nang panghinaan, sapagkat lagi po nating kasama ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman napakalaga po ng mga verses na binasa natin sa mga panahon na tayo ay dumarating or naharap sa mga problema. At ngayon, atin na pong reviewing muli yung 5 na i-share ng Lord sa atin through this message. What to do with life problems. Number 1, look to Jesus. Number 2, accept problems as part of life. 3, do not overthink. 4, pray with thanksgiving. And number 5, count your blessings. I hope and pray na makatulong po sa bawat isang minamahal na kapatiran ang naging mensahe ni God sa atin ngayon. Most especially or lalong-lalo na sa mga panahon na tayo po ay naharap sa mga problema ng buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay inyong pinalakas at patuloy na tinuturoang humarap at tanggapin
ang buhay na meron kami na kayo rin ang siyang nagbigay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat natutunan namin kung paano po namin i-handle, paano po namin naharapin ang mga problema sa buhay na maaaring meron kami ngayon or maaaring dumating sa aming buhay. Sa halip na kung ano-ano po ang maisip naming solusyon, nagpapasalamat po kami sapagkat napakalinaw po ng inyo pong sinasabi sa amin na ito ang mga ways, ito ang mga paraan, ito ang mga gagawin sa mga panahon na kami ay nakakaranas ng mga problema o pagsubok sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa karunungan na inyo pong ibibigay sa amin for us to have a right and godly decisions in times of problems. Maraming salamat sa encouragement, sa inyo pong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong ipinagkakaloob na kalakasan ng loob, ng tatag, at patuloy na pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, at naway kayo ang siyang tumulong sa amin na ito'y maisabuhay at mai-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Sapagkat sa buhay na ito, everyday kami po ay laging humaharap sa mga problema at suliranin or maging sa mga challenges in this life. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ay nariyan na laging gumagabay at tumutulong sa amin in times of trouble. Maraming salamat po at patuloy na kayo po ang siyang magpala sa bawat isa sa amin na nagpupuri at sumasamba sa inyo. Maraming salamat po. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sumain niyo po ang kapayapaan, karunungan, at biyaya mula sa ating Panginoong Yesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, pinagbabago pangako
pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo